ambot boss ganito mayara itong magkanta ko no sa iya katong kuan sa kaperos no po niya ang ilagya pa na silang dito mabutan di kan silang gani igo lang naman kadlaw amo gani nga katong daan ng mga kaupod niya wala tugid mag-alima, ano sa iya. At mga baguhan, ano ito nagbirada sa iya. Siling ko, ayuhan naman pag ano kay Ganggang ha, basi tamaan ko panuslok na dira, basi tsura nito, basi gwil pala, ayuhan naman, siling ko. Nakadlaw sila sa akon yung nagatararamo sa mga luha ng mga akon yung mga kinablusan ng utos nga ara sila isang sila kamusikap nga nag-apas dito nga santang pag-abot ni Ganggang. Ang masiling ko lang palangga agin amon tanan lang ko mga kaantiyan mo mga utos mga pagkaisahan lang wagi sila sa masiling sa iyo ang imong kinaiya ang memories mo nagapabilin sa amon gang hindi ka ginaman malipatan ang malingina sa ramas tanan. So, nabatian ninyo ang testimony sa akong isuon ng mama ni Ganggang, no? So, next, isa ka siblings, walay na, kundi si Generous Alpas. Mayang gabi sa tanan. Hindi ko na kaya mag-istorya pero kayahon ko. Ako gali ang ate ni Denmark. Ito kami mag-utod tapos siya ang amon nga bunso. Bisan sa kapigaduhon, nanikamot gid siya mag-eskwela. Gani natapos niya gid ang senior high. Pagka-graduate niya, nang-apply na siya sa trabaho para mabuligan niya si nanay. Kag makaipon kay may plano siya magsundalo. Ang nagtrabaho siya sa Cobreros General para makakuha sang in situ. Kay gamiton niya mag-exam sa sundalo. Pagkatapos nagtrabaho siya sa Cagayan kag sa Cotabato bilang construction worker. Habang naghulat sang exam sa AFSAT, pagkapila ka bulan nagbalik siya sa Cagayan kag nag-exam. Kaloy sa Ginoo nakapasagid siya. Dako man ang amon nga kalipay nga nakapasa siya. Pag umanang ita naman siya sang trabaho para makaipon sa pag-apply niya sa sundalo. Nakasulod siya sa Zitong Steel Trading sa Kidapawan. 5 months siya dito. Damo gid unta siya mga plano labi na kay nanay. Kay nagsiling siya nga pag makaipon siya, paayon niya ang balay. Bago siya mag-apply sa sundalo. Pag human, nagsiling siya nga magkuha daw siya sa motor. Ang nagsiling niya nga paayon niya daw anay ang balay bago siya mag-apply. July 14, Lunes sa aga, mga alas 7. Nagkibot na lang kami nga nagtawag ang upod ni Denmark kay nanay kag nagsiling nga hindi lang mabigla kay Denmark. Ara daw siya sa Kidapawan Doctor Hospital. I-chat ko sang manghud ko. Grabe ako nga kakulba. Abi ko na disgrasya lang siya. Pagtanaw ko sa messenger niya, online siya. Siling ko ay salamat Lord kay online. I-chat ko dayon, siling ko, Gang, diin ka, na ano ka. Damo na ko mga chat sa iya pero wala siya nag-reply. Gitawagan ko na sa messenger. Pasalamat ko kay gisabat. Pero hindi gali si Ganggang. Ang upod niya ang nagsabat. Ang nagsiling nga
Wala na si Gangga. Sabi niya, ate, wala na si Ganggang. Gibangungot siya. Di ko balaan kung ano ako himuon. Gabangurog ko nga. Dalupadon ko na lang pato sa gidapawan. Kaya di ko balaan kung paano ko isiling. Sumanghod ko kag kay nanay kay nagabihan niya sila sa tubig. Ara na sila sa matalang. Nabiyahe sila pa ato sa ospital. Tapos gisilingan ko sila ni manghod ko nga mauna na lang kamo dito kay masunod lang ko. Ginakulbaan ko kay sinanay high blood. Gichat ko ako manghod nga si Bimbim, siling ko Bim. Wala na si Ganggang. Gibangungot siya siling ko. Siling ko di lang nanay siling kay nanay. Gipaadto ko ako nga auntie kaya raman siya sa Kinapawan. Gipaadto ko ako nga auntie kag pinsan sa ospital kay para may upod ang manghod ko kag sinanay kay duha lang man sila. Kay ginakulbaan gani ko kay high blood siya. Kay nagabiyahe pa man ko sa to. Pag-abot nila nanay sa ospital, kay gipauna ko man sila dito